Magandang gabi po sa inyong lahat. Naway abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuting kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. Ang tampok nating kwento para sa gabing ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig na nagpakilalang si Marie. Ayon sa kanya, ito ay totoong nangyari. Pero halos 3 dekada na rin ang nakalipas. Ayon pa sa pagsasalaysay ni Marie, 14 anyos pa lamang siya noon na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan ang nanay nila at ang mga magulang nito. Lagi kasing nakikita at pinag-iinitan ng mga ito ang kanilang ama. Sa simula't simula pa lang kasi ay hindi na talaga boto ang mga ito sa kanilang ama na mapangasawa ang kanilang ina. Kung kaya, lagi nila itong hinahanapan ng butas at pagkakamali. At kasabay din ito ay lagi rin ng mga itong sinusumbatan ang kanilang ina at pilit binabalikan ang mga nakaraan. Kaya nang hindi na nakayanan pa ng kanilang ina ang ginagawa ng kanyang mga magulang, ay sumagot na rin ito at nangatwiran. Hanggang sa nauwi ang lahat sa hindi magandang usapan at nagresulta iyon ng hindi mabuti para sa kanilang mag-anak. Pinalaya sila ng mga ito sa lupang tinitirikan ang kanilang bahay. Kung kaya, napilitan silang umalis nang wala sa oras. Hindi na nila nagawang pakinabangan pa lahat ng kanilang mga itinanim dahil sa nangyari. Noong mga panahong iyon pa naman ay 5 na silang magkakapatid na ang pinakabunso ay mag-1 taong gulang pa lamang. Masamang masama ang loob ng kanilang ina sa kanyang mga magulang noon. Pero malakas ang loob nito na makakaraos din sila. Sinubukan ng kanilang ina na lumapit sa iba nilang mga kamag-anak. Nakiusap siya sa kanyang mga tsuhin at tiyahin, pero ni isa sa kanila ay walang tumulong. Humingi rin siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan, pero wala ring nagmagandang loob sa kanila. Kung kaya napilitan silang mamundok at nagtayo ng bahay sa lupang pagmamay-ari ng gobyerno. Nanirahan sila sa kabundukan at umasang makapagsimula ng bagong buhay. Mas pinili nila ang malayo sa karamihan ng mga tao dahil na rin sa kanilang naranasan. Para silang mga basang sisiw ng mga panahong iyon. Pakiramdam nila ay aping-api sila. At dahil sa panganay na anak si Marie, siya ang katukatulong ng kanyang mga magulang. Naaasahan na siya sa halos lahat ng bagay, mapasabahay man o mga gawain sa bukid. Ang sumunod sa kanya na si Paeng ay naaasahan na rin naman kahit paano. At ito nakakatulong niya minsan sa kanyang mga gawain. Naitayo ang bahay nila na tanging silang 4 lang ang nagtulong-tulong na gumawa. At dala ang kanilang mga bini ay inumpisa na nila magtanim. May dala rin sila noong pares ng mga alagang hayop tulad ng manok, baboy at kambing. Kaya kahit alam nilang mahihirapan sila, ay positibo pa rin ang kanilang pananaw sa buhay. Pero wala silang kamalay-malay na mayroon palang sisira sa lahat nilang mga pangarap. Isang panganib at banta sa kanilang buhay na hindi nila nakita. At nag-umpisa ito nang minsang nasa taniman nila ang kanilang mga magulang at naiwan sila magkakapatid sa bahay. Naglalaro noon ang 2 niyang kapatid sa loob
habang yung sumunod naman sa kanya ay nag-iigib ng tubig. At inaalagaan naman ni Marie ang bunso nilang kapatid noong mga oras na iyon. Magtatakip silim na noon. Nakahiga ang kanyang kapatid sa inilatag niyang kumot sa may damuhan. At kasalukuyan niya itong nilalaro noon. Paulit-ulit niyang tinatakpan ng palad ang kanyang buong muka at pagkatapos ay ginugulat ang bunso nila. Tuwang-tuwa naman ito at panayang paghalakak. Nang muli niyang takpan ang mga mata at muka para muli niyang marinig ang masaya nitong tawa, ay nagulat na lamang si Marie nang makitang wala na doon ang kanilang bunso. Takang-taka siya pagkat sa isang iglap ay bigla iyon naglaho sa hinihigaan. Mabilis niyang iginala ang paningin ngunit wala naman siyang nakitang tao. Kaagad siyang tumayo at lumakad ng pasulong para tingnan mabuti. Pero wala talaga siyang nakita. Habang tumatagal ay lalo namang bumibilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Dahil siguradong mapapagalitan siya ng kanilang mga magulang. At katakot-takot na sisi ang aabuti niya. Idagdag pa na mahal niya ang kanyang mga kapatid. Kung kaya, alalang-alala siya kung saan ito napunta. Hinanap niya ito sa loob ng kanilang bahay at maging sa palibot nito. Pero hindi niya ito nakita. Sinabi na rin niya sa iba niyang kapatid ang nangyari at nagpatulong din siya sa mga ito na hanapin. Pero wala talaga. Makaraan ang halos 1 oras ay nagsimula nang kumalat ang dilim. Maya-maya pa ay nanginig siya sa takot nang marinig na ang boses ng kanilang mga magulang. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay ay naabutan silang tahimik na lahat. Kung kaya, nagtaka ang mag-asawa. Agad nilang tinanong ang mga anak kung ano ang nangyari at bakit napakatahimik nila. Tinanong din nila sila kung ano ba ang problema, pagkat nanibago talaga sila sa kanilang mga anak. Dahil tuwing dumarating sila ay agad na sumasalubong ang mga ito at nagmamano. At nang hanapin ng nanay nila ang bunso nilang kapatid, ay dito na tumulo ang luha ni Marie. Nagsimula na silang mag-iyakan at isinumbong na nawawala ang kanilang bunso. Para namang pinagsakluban ng langit at lupa ang haligi at ilaw ng kanilang tahanan. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Magkakasunod na tanong ang ipinukol nila sa magkakapatid. At sa pautal-utal na tinig ay ipinaliwanag at ikinuwento naman ni Marie kung ano ang nangyari. Mabilis na kinuha ng kanilang ama ang sibat at itak nito at bigla ring sumunod ang kanilang ina. Maghahating gabi na ay hindi pa rin dumarating ang kanilang mga magulang. Tulog na ang ibang mga kapatid ni Marie at tanging siya na lamang ang gising. Paulit-ulit niyang binabalikan ang nangyari, pero hindi niya talaga maunawaan kung paano yun naganap. Paulit-ulit ding sumisiksik sa kanyang isipan na walang ibang dapat nasisihin kundi siya. Kaya walang tigil siya sa kanyang kakaiyak. Kung kaya, hindi rin siya dalawin ng antok dahil sa kakaisip. Mabilis na lumipas ang mga oras. Madaling araw na nang dumating ang kanilang mga magulang. At napahagulgol si Marie dahil hindi niya nakita na kasama ng mga ito ang kanilang kapatid. Nawala na ng pag-asa si Marie.
At kapwa tahimik ang kanyang mga magulang, na naupo lamang sila at parehong hindi kumikibo. Baka sa kanilang mga muka ang matinding kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Marie ang sakit na dinaranas nila, bunga ng pagkawala ng kanilang bunsong kapatid. Mula noon ay napansin na ni Marie na pareho ng malayo ang loob ng kanilang mga magulang sa kanya. May mga pagkakataon pa nga na halos alilain na siya ng kanyang ina, na wala itong tigil sa kakautos sa kanya, na para bang sinasadya nito, at pasigaw pa kung siya ay utusan. Mula nang mangyari iyon ay lagi nang mainit ang dugo ng kanyang ina sa kanya. Lagi rin itong aburito at mainitin ang ulo, at ganon din ang kanyang ama. Minsan, nang magbenta ang kanilang mga magulang sa bayan ng mga pananim nilang gulay at prutas, ay marami silang biniling tinapay at mga pasalubong. Kaya pagdating nila ay nag-uuna na sinalubong ng kanyang mga kapatid ang kanilang mga magulang. Kanya-kanya na silang kuha ng gusto nilang pasalubong. Binilhan din ng mga kapatid niya ng bagong damit na pambahay at tsinelas. Pero wala man lang binili para kay Marie. At hindi man lang siya tinawag ng mga ito para sumama sa kanila. Hinayaan lang siya ng mga ito na ituloy yung kanyang ginagawa. Yung damit ni Marie noon, kahit laban, ay mukha pa ring marumi dahil sa luma na at puno pa ng napakaraming dagta. At may mga punit na at tastas. Pero hindi naman manhid si Marie para hindi niya iyon maramdaman. Madalas nga ay iniluluha na lamang niya ito sa kanyang pagtulog sa gabi. Pakiramdam talaga ni Marie noong mga panahong iyon ay hindi na siya kabilang sa kanilang pamilya. Hindi na anak ang pagtuturing sa kanya ng mga magulang. Kahit nga yung ibang mga kapatid niya ay malayo na rin ang loob sa kanya, maliban kay Paeng. Dahil nakikita ng iba niyang mga kapatid yung ginagawa sa kanya ng kanilang mga magulang. Pero tinanggap lang lahat iyon ni Marie. Naisip niyang iyon ang kabayaran sa kanyang kasalanan, dahil siya ang dahilan kung bakit nawala ang kanilang kapatid. Dahil iyon sa kanyang kapabayaan. Pagkat wala siyang kwentang ate, wala siyang kwentang kapatid, at hindi talaga maaasahan. Ito ang paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang sarili, hanggang sa nawalan na siya ng respeto at tiwala. Tinanggap na lang niya na maging ganun na lamang siya, isang alila at tau-tauan sa pamamahay nila. Isang araw, habang naghuhugas si Marie ng kanilang pinagkainan, ay pinakisuyuan niya ang isa nilang kapatid. Napunasang muli yung mesa pagkat napansin niyang mayroon pa yung mga mumo. Pero sa halip na sundin siya nito, ay papiloso po siya nitong sinagot. Muling inulit ni Marie ang kanyang pakiusap sa kapatid. Pero bigla itong nagalit at nagtaas ng boses. Sinabi din ito na dahil sa kapabayaan niya, kung kaya nakuha namang kukulam na nakatira sa kagubatan ng kanilang kapatid, at ginamit itong pampabata numang kukulam. Nagmamalaki pa nitong sinabi na alam niya kung ano ang totoo, at hindi siya naniniwala na mabangis na hayop lang ang kumuha sa bunso nilang kapatid. At biglang natigilan si Marie dahil sa mga sinabi sa kanya ng kanilang pangatlo. Naapektuhan talaga siya pagkat madalas din niyang mapanaginipan ang kanilang bunso mula nang ito
ay mawala. At sa panaginip niya ay kitang-kita ni Marie kung paano ito kinuha at itinakas nung matandang mangkukulam. At nang marating na nito yung munti niyang tahanan, ay dito na nito isinagawa yung ritual. Ipinatong ng mangkukulam yung kanilang kapatid sa mesa at tinubaran ng damit. Pagkatapos ay biglang kumintab ang isang napakatulis at napakatalim na kutsilyo. Matapos iyon, ang sunod ng tagpo na nakikita niya ay dinidikdik na nung nakahubad na mangkukulam sa malaki niyang almirez ang di niya matukoy na parte ng katawan ng kanyang bunsong kapatid. Pagkatapos noon ay itinaas na nito yung dalawa niyang kamay na kapwa may pahid ng dugo at umusal ito ng orasyon. At habang umuusal ay kanya nang ipinahid sa ubad na katawan yung kanyang dinikdik. Pero nagtaka din si Marie kung paano nagkaroon ng ganong isipan ang pangatlo nilang kapatid. Kaya naisip din niya na baka nananaginip din ito tungkol sa kanilang bunso. At nang marinig ng kanilang ina yung malakas na boses ng kanyang kapatid at yung pagpapalitan nila, ay bigla na itong lumapit sa kanila. Pero sa halip na mamagitan, ay kinampihan ang kanyang kapatid at siya pang pinagsabihan. Kaya hindi na lang umimik si Marie at kanya na lang iyong iniluha. Isang buwan ang mabilis na lumipas nang biglang may dumating na isang napakalakas na bagyo at nadaanan ang kanilang probinsya. Sa tindi ng lakas nito ay marami talaga ang naapektuhan. Maraming pananim din ang mga nasira at hindi nakaligtas ang mga pananim ng pamilya nila Marie. Naubos ring lahat yung dumarami na sana nilang mga alagang hayop pagkat natangay ang mga ito sa pagguho ng lupa. Buti na nga lang at hindi nadamay ang mismo nilang bahay. Dahil doon sa unang pagkakataon ay nakaranas silang magikahos. Naranasan nilang sumala sa pagkain. Isang gabi ay narinig ni Marie ang kanilang mga magulang na nag-uusap at ikinagulat talaga niya ang mga narinig pagkat dadalhin daw siya ng kanyang ama sa bayan para pagtrabahuin bilang isang kasambahay at kukuha na raw ito ng pangunang bayad para may magamit sila sa pagsisimulang muli. At nagkasundo sila mag-asawa. Pero hindi lang pala si Marie ang kasalukuyang gising noong mga oras na iyon, kundi maging si Paeng. At ng mga madaling araw ay nagpasya itong umalis ng kanilang bahay para pumunta sa kanilang lolo at lola para humingi ng tulong nang upang sa ganon ay hindi na pagtrabahuin si Marie at mamasukan sa iba. Pagkat ayaw talaga ni Paeng na mawalay sa kanila ang ate niya. Makaraan ng ilang minuto matapos na makaalis ni Paeng ay bigla ring nagising si Marie at nagtaka siya nang mapansin niyang wala si Paeng sa hinihigaan nito. Kaya kaagad niya itong inanap. Dala ang isang pang-ilaw ay lumabas din siya ng bahay at nakita niya ang mga bagong bakas ng dinaanan nito. Sinundan iyon ni Marie at habang ginagawa niya iyon ay tinatawag niya ang pangalan ni Paeng at pinapabalik niya ito. Hanggang sa bigla na lang nawala ang mga bakas pagkat putol na rin ang daan at madamo na ang lahat ng kasunod. Kung kaya, napatigil siya sa paglalakad. Nag-isip siya kung saan direksyon kaya dumaan ang kanyang kapatid na si Paeng. Inisip din niya
kung saan kaya ito pupunta. Hanggang sa biglang sumagi sa kanyang isipan ang kanilang lolo at lola. At nakita din niya yung dinaanan nito sa bakod na alambre. Kung kaya, iyon ang kanyang sinundan. Pagkat sigurado siya na doon dumaan ang kanyang kapatid. Ngunit nang sumuot na siya doon, pagtayo niya ay biglang naputol ang dalawang kahoy kung saan nakakabit yung nasabing alambre. At naputol din yung alambre sa parteng kinakalawang. Kaya hinila niya iyon at ipinulupot sa isang puno na sinadya niyang itinaas para hindi na siya mahirapan sa sunod na pagdaan niya kapag bumalik na siya. Tutal, ay wala naman na siyang aalalahaning hayop na maaaring makaalpas pagkat naubos na ang lahat ng alaga nila dahil sa bagyo. Pero matapos iyon, nangahakbang na sana siya, ay bigla niyang narinig ang malakas na pagsigaw ni Paeng. Kung kaya, dali-dali niyang sinundan yung boses nito. At habang tumatagal, ay tila humihina iyon. Kung kaya, tumakbo na si Marie. Dahil nag-alala siya na baka hindi na niya ito maabutan. At laking gulat niya nang kanyang makita ang isang tao na nakasuot ng mahabang damit na kulay itim at bitbit nito sa kanyang tagiliran ang kapatid niyang si Paeng, na para bang ang gaan-gaan lamang nito para sa kanya. Dahan-dahan itong umarap kay Marie at nagtaka siya sa kanyang nakita pagkat hindi niya iyon inaasahan dahil ang ganda ng babae at mas bata pa ito sa kanilang ina. Pero nang mapadako ang kanyang tingin sa mga braso at kamay nito, ay napansin niya ang kulubot. At nang ibalik niya ang pagkakatitig sa mukha nito, ay biglang nagbago ang kulay ng buhok. Mula sa pagiging itim na itim, ay unti-unti na iyong namuti at nahayag na ng tuluyan ang tunay nitong anyo. Isa na pala itong matandang babae. At biglang kumislap ang namumula nitong mga mata. At agad na sinamantala ang pagkakataon na yon upang sugurin si Marie. Iwinasiwas kaagad nito ang isang kamay at binalak na sugatan si Marie gamit ang matatalas nitong mga kuko. Mabilis namang nakaiwas si Marie at tumakbo. Inaabol siya nito na nakapagtataka dahil sa kabila ng pagiging matanda nito ay malakas pa at hindi rin papahuli sa pagtakbo. Pagkat halos 3 dipa lamang ang kanilang agwat, tinahak ni Marie ang daan pabalik sa kanila. Na habang tumatakbo ay humingi siya ng saklolo at tinatawag ang kanilang mga magulang. Nang malapit na siya sa alambre, ay bagya siyang yumuko upang hindi siya sumabit. At bigla na lang narinig niya ang impit na tunog na para bang may nabilaukan. Hindi niya inaasahan ang mga sumunod na nangyari. Pagkat nang lumingon siya, ay nakita niya si Paeng na nakahiga na sa lupa. Habang yung mangkukulam naman ay hawak-hawak ang kanyang leeg at pinipigilan ang pagsirit ng dugo. Bigla itong nanghina at nagpalipat-lipat na sumasandal sa mga puno. Hanggang sa bigla na lang itong natumba na wala ng buhay nang ito ay bumagsak sa lupa. Agad na pinuntahan ni Marie ang kapatid niyang si Paeng at kanya itong sinuri. Nakita niya na may malaki itong sugat sa braso, bunga ng pagkakakagat ng mangkukulam. Kwento ni Paeng, inakit siya ng mangkukulam na nagbalat kayo ito na isang magandang dalaga at hindi raw ito nakapagpigil na tila ba
takam na takam. Kung kaya, kaagad daw siyang tinikman at kinagat nang magyakap na sila. Sinabi rin ni Paeng na buong pagmamalaki pa raw na nagkwento sa kanya yung mangkukulam, na ito rin ang kumuha sa kanilang bunsong kapatid. Kinain niya ito, habang yung ibang bahagi ng katawan ay ginamit sa kanyang orasyon para muling bumata. Pero kailangan pa raw nito ng 3 para manatili ng matagal ang kanyang kabataan. Sa kabila ng nangyari ay hindi pa rin nagbago ang trato kay Marie ng kanyang mga magulang. Kaya makaraan lamang ang 1 linggo ay siya nang kusang umalis sa kanila at nangamuhan. Buwan-buwan siya nagpapadala sa kanila hanggang sa makapagtapos ang kanyang mga kapatid sa pag-aaral. Kaya may edad na siya nang makapag-asawa. Akala nga raw niya ay tatanda na siyang dalaga. Ngayon ay payapa siyang namumuhay sa piling ng kanyang sariling pamilya sa 13 sa may Cavite. Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Kumusta na po kayo? Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Catherine. Magsi-50 anyos na po ako at dito na naninirahan sa ibang bansa kasama ng mga anak ko. Nakahiligan ko na po ang pakikinig sa inyong mga kwento. Kaya naisip kong ako naman ang magbahagi ng nalalaman ko. Bali matagal nang nangyari ito. Naganap ito doon sa aming probinsya. May 4 na dekada na rin siguro ang nakaraan. Bata pa po ako nang mangyari ito. Doon po sa bayan namin noon ay may 2 angkan na pinaghihinalaang may lahing aswang. Hindi sila nakikisalamuha at sadyang umiiwas ang mga ito sa tao. Bihira din lumabas ng bahay ang mga ito. At kung magkaroon man ng pagkakataon na makasalubong mo ang isa sa kanila sa daan, ay hindi talaga umiimik. At lagi lang mga nakatungo. Hindi sila makatingin sa tao. Ayon sa kumakalat na usap-usapan noon, may mga kababaryo kaming nakakita sa mga ito na nasa bubungan ng bahay ng aming mga kanayon sa iba't ibang pagkakataon. At mayroon ding taga sa amin na nakakita sa kanila na nagpapalit ng anyo. Kung kaya kumalat noon ang paniniwalang may lahing aswang yung kanilang mga angkan. Minsan, naiwan kaming magkakapatid sa bahay. Wala kaming pasok noon sa paaralan. 3 na kami noon. Na ang pinakapanganay ay si Ate Leonie, na kung di ako nagkakamali ay mga 12 anyos na noon, habang yung pinakabunso naman namin ay magdadalawang taong gulang pa lamang. Ako ang pangalawa at magsasampung taong gulang noong mga panahon yon. Habang inaalagaan ko at binabantayan yung kapatid namin, ay narinig ko si ate na sinabing siya ay mag-iigib na muna. Inutusan din niya akong baliktarin ko yung ibinilad naming palay. Sumunod naman ako kaagad sa utos ni ate. At iniwan ko muna yung bunso naming kapatid na nooy naglalaro. Lumabas ako at pinuntahan yung palay na nakabilad sa initan. At aking hinalukay yon. Nang upang sa ganon ay umibabaw yung mga nasa ilalim. Nang sa gayon ay yun naman ang mainitan. Mga ilang minuto din ako nagtagal doon.
dahil medyo marami yung ibinilad namin. Nang malapit na akong matapos, ay bigla akong narinig na umiyak yung bunso naming kapatid. Kaya nagmamadali na akong pumasok sa bahay namin at pinuntahan si bunso. Pero laking pagtataka ko nang maabutan ko itong nakahiga sa sahig at mahimbing nang natutulog. Naisip kong maglatag at ilipat siya. Kaya nang makapaglatag na ako, ay hinawakan ko ito para kargahin. Ngunit napaso talaga ako dahil sa sobra niyang init. Sa takot ko, ay lumabas ako ng bahay at sinigawan si ate na nooy naroon na sa aming pinag-iigiban. Ilang beses pa akong sumigaw at sa wakas ay kanya na rin akong narinig. Maya-maya ay nakita ko na itong tumatakbo ng mabilis. Dire-diretso ito sa loob ng bahay at pinuntahan niya kaagad yung kapatid namin. Pero nagulat kami kapwa nang siyasatin niya ang aming kapatid at kabaliktaran sa naramdaman ko ang napansin niya. Pagkat kung ako ay napaso, siya naman nang kanya itong hawakan ay napakalamig na umano. At nang hawakan ko nga iyon ay doon ko napatunayang totoo nga ang sinasabi ni ate. Nataranta kaming dalawa hanggang sa itapat niya yung kanyang daliri sa ilong nito. At kitang-kita kong naluwa si ate dahil sa takot. Sinabi niya sa aking hindi na humihinga ang aming kapatid. Kaya paulit-ulit niya akong tinanong. Sinabi ko naman sa kanya na narinig ko itong umiyak sandali. Pero nang puntahan ko, ay nakita ko itong mahimbing nang natutulog. At nang hawakan ko nga ito, ay napaso ako dahil sa sobra nitong init. Pareho kami noong naguluhan ni ate. Di namin alam pareho kung ano ang aming gagawin. Hanggang sa dumating na rin yung aming mga magulang. Na nang sabihin namin sa kanila yung nangyari, kahit sila ay hindi makapaniwala. Kaya agad na umalis noon ang tatay namin at pinuntahan ang nanay niya. Medyo malayo ang bahay nila lola mula sa amin. Kung lalakarin, ay may 3 kilometro siguro ang layo noon. Kaya nang dumating sila sa amin, ay hapon na at marami na silang mga kasama. Nang tingnan ng lola namin yung bunso naming kapatid, ay sinabi niyang buhay pa ito at hindi iyon si bunso. Nagulat kaming lahat sa sinabing iyon ni lola at nanindig talaga ang mga balahibo ko dahil sa mga sinabi niya. Lalong-lalo na nang ipag-utos ni lola na itapon yung kapatid namin doon sa may bintana. Kailangan raw kasing maidan iyon sa bintana upang lumitaw ang tunay na anyo noon. At hindi lang yon. May kailangan pang gawin ang tatay namin na hindi talaga namin lubos maisip. At iyon ay ang tagain yung sinasabi ni lola na puno ng saging. Pero sa mga mata namin na nakakakita, ang aming paningin talaga ay bunso namin iyong kapatid. Kaya ayaw talagang sumunod ni tatay sa ipinapagawa ni lola. Pero pilit siya nitong kinukumbinsi at pinapaliwanagan. Magtiwala lamang daw sa kanya pagkat malakas ang kutob niyang tinangay umano ng aswang ang bunso naming kapatid. Hanggang sa mapapayag din ni lola si tatay noong huli. Pero kanila kaming pinalabas na lahat. Di nagtagal ay narinig namin ang malalakas na sigaw ni tatay. Pati na yung kanilang mga pag-iyak. At makalipas ang ilang sandali ay narinig na namin yung pagkaluskos ng kanila yung itapon sa bintana.
At kitang-kita namin napahawang mga dahon at katawan nga iyon ng saging. Pero ang malaking katanungan noon ay kung saan naroon yung aming kapatid. Nag-usap-usap yung mga magulang namin, kasama na ng mga kapatid ni tatay at maging yung mga matatanda. Nagkasunto silang lahat na magsama-sama at kanilang babawiin yung kapatid ko. Pero saan? Kanino? Yan yung mga tanong na naglalaro sa isipan ko noon. Habang lumilipas ang oras, napapansin kong lalong dumarami yung mga tao doon sa bahay namin. Nagdadatingan sila na may kanya-kanyang dala na mga bagakay. At lahat sila ay may mga itak na nakasukbit sa bewang. Nang magsimula ng kumalat ang dilim, ay nagantay pa sila ng sandali. At nang masiguro nilang wala nang darating pa, ay saka sila sama-samang lumakad. Binilinan kami ng mga magulang namin na maiwan sa bahay, kasama ng iba pa naming mga pinsan. Pinagsaing nila kami at pinagluto ng ulam. 2 tiyahin din namin ang naiwan para tulungan kami sa pagluluto. Habang yung iba, kahit pa mga babae, ay nagsisamang talaga. Kwento ng mga magulang namin, papunta pa lang sila sa bahay ng aswang na kanilang pinaghihinalaang kumuha sa aming kapatid, ay nakaramdam na sila ng hindi maganda. Makailang beses pa nga raw silang pinasadahan. Nakakarinig sila ng kung ano-ano. Pero pagka nila naman itong uusisain ay wala naman. Tulad na lamang ng animoy may parating na bagyo, na sumisipol daw talaga yung hangin dahil sa sobrang lakas. Pero ni isang patak ay wala namang bumagsak nang magpatuloy pa rin sila. Nariyan din yung mga malalakas na tunog ng mga malalaking hayop tulad ng kalabaw at mga baka, na akala talaga nila ay nasa tabi lang. Pero pagka nila itong iilawan ay wala naman. Hinarangan din sila ng mga puno at kawayan sa daan, pero hindi pa rin sila nagpapigil. At nang sapitin na nila yung bahay ng aswang, tulad ng kanilang inaasahan, ay saradong-sarado iyon. Pero may nakikita silang liwanag na nasa loob. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa ang tatay ko at kanyang mga kasama. Agad na nilang hiningi ang aming kapatid. Inutusan nila ang mga ito na isole ang bunso namin, dahil kung hindi, ay sisiguraduhin nilang mauubos silang lahat at kanilang tutupukin sa apoy ang kanilang pamamahay. Naghintay sila ng sagot ng mga ito. Makara ng ilan pang minuto ay nainip na sila tatay at sinimulan na nilang pinalibutan yung bahay. Hawak ang mahabang kawayan na pinatulis ang dulo. At kanila nang sinimulang sindihan yung mga tuyong halaman sa di kalayuan. Kanila yung sisindihan paikot para siguradong hindi na makakaligtas pa ang mga ito. Pero bago pa maasindihan ang ibang bahagi, ay biglang nagsalita ang kanilang ilaw ng tahanan at sinabing makakauwi na umano sila tatay, pagkat naibalik na ang aming kapatid at wala na sa kanila. At yun yung pagkakataon na narinig namin ng ate ko na umiyak ng ubod lakas yung kapatid namin. At nang puntahan namin ito ay naroon na sa silid kung saan din ito kinuha. Pasalamat talaga kami dahil mababait yung mga kaanak namin at kababaryo, na kanila talaga kaming tinulungan at hindi pinabayaan. At ang naging susi pa kung bakit natukoy kung aling pamilya ang siyang tumukot sa kapatid ko,
ay dahil iyon sa tulong ng isang binatilyo na amin namang kinakapatid. Namataan daw niya si Mang Ote na may kargang bata. Si Mang Ote ay siyang padre di pamilya ng isang mag-anak na aswang doon sa amin. Nagmamadali umano ito habang walang tigil sa kakalingon. Kaya nalaman nila tatay kung aling pamilya ang dapat napuntahan. Bukod doon, yung lola namin ay malakas din ang kutob na nasa pamilya ni Mang Ote, yung bunsong kapatid namin. Dahil sa mga pahiwatig sa kanya at mga larawang kanyang nakikita sa isipan. At yan po Sir PB, yung aking kwento. Maraming salamat po. Ako nga po pala, si Edwin. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. At talaga pong naging kaaliwan ko na po ito sa pang-araw-araw. Sana po ay mabigyan pansin nyo rin at magustuhan ang ibabahagi kong kwento sa inyo. Nangyari po ito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Nagkayayaan po kasi kami noon ng mga kamag-anak namin na maligo sa isang ilog na open po for public. Wala pong bayad ang paliligo doon at talaga naman pong napakaganda sa lugar na iyon at napakalinaw pa ng tubig. Magdiriwang po kasi ng kaarawan noon ang lolo namin, kaya napagkasunduan ng mga magulang namin na mag-outing. Kaya kami ng mga pinsan ko ay talaga namang excited. Sabi pa ng mga magulang namin ay pwede kami magsama ng aming mga kaibigan. Ako naman, naisip ko po kaagad ang girlfriend kong si Charis. Naisip ko magandang pagkakataon na rin iyon para maipakilala ko siya sa mga kamag-anak ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko at kapatid. Mga isang linggo bago yung araw ng nasabing outing namin ay pinaalam ko na at inimbitahan si Charis. Pumayag naman ito, pero hindi pa raw siya sigurado kung papayagan siya ng kanyang mga magulang. Magpapaalam daw muna siya. At 3 araw bago yung swimming namin ay sinabi sa akin ni Charis na nakapagpaalam na siya at pinayagan. Kaya masayang masaya po ako, Sir PB, dahil buong araw kami magkakasama. At yun na nga po, may papakilala ko na siya sa aking pamilya. Nung mismong araw ng outing namin ay maaga akong nagising dahil sa susunduin ko pa si Charis doon sa bayan. Hindi kasi madadaanan kung saan siya naghihintay dahil iba yung way ng aming sasakyan. Kung kaya, kailangan ko talaga siyang sunduin muna doon. Matapos ko siyang masundo, pagdating ko sa bahay, ay naroon na rin yung iba pa naming mga kamag-anak. Nakahanda na halos lahat at parang kami na lang ang hinihintay. Mabilis na umugong yung panunukso nila sa akin nang makita nilang kasama ko na si Charis. Maganda po kasi ang girlfriend ko, sir. Matangkad at maputi pa. Kaya kasabay ng panunukso nila sa akin ay ramdam kong naroon na rin yung kanilang paghanga. Kahit nga nung bumabiyahe na kami sa loob ng jeep ay di nila kami tinatantanan. Ang mga magulang ko at kapatid
ay botong-boto rin naman kay Charis. Kung kaya, napakasaya ko po nung araw na iyon. Nang dumating kami doon sa paliguan, ay wala pang ibang taong naroon. Mabilis naming inihanda at iniayos ang aming mga daladalahan. At pagkatapos ay kaagad na kaming lumusong sa tubig. Napakalamig at ang linaw noon. Habang ang mga magulang naman namin ay inihanda ang aming kakainin. Nakita ko rin nag-ihaw sila Papa. Kaya naisip ko wala na kaming dapat pa naalalahanin. Masaya kaming naligo na magpipinsan kasama si Charis. Wala kaming tigil sa kahihiyaw dahil sa kulitan at sobrang kasiyahan. Yung lolo naman namin na siyang may kaarawan ay naroon lang na nakaupo at pinapanood kami. Pero halatang masayang masaya ito. Nang mga bandang tanghali, nang aahon na kami sa tubig para kumain, ay bigla na lang sumigaw ng ubod lakas yung isa kong pinsan na si Roy. Nakita pa namin kung paano ito magkakawag sa tubig habang lumulubog. Mabilis kaming kumilos at pinuntahan yung kinaroroonan niya. Naunang nakalapit sa kanya si Papa at kapatid nito. Iniahon nila si Roy at dinala sa pampang. Buti na lang at kanila itong mabilis na nahawakan. Kung hindi siguro ay napahamak na ito. Pero ang ipinagtatakan namin ay marunong lumangoy itong si Roy. Kung kaya nga naroon ito sa malalim na bahagi ng ilog. Kami, bagaman marunong, ay natatakot pang pumunta doon sa may malalim. Nang mag-usisa kami kay Roy, ay sinabi nitong pinulikat lamang siya. Pero matapos iyon, ay hindi na talaga ito naligo pa at bumalik sa tubig. Paulit-ulit din ang pagpapaalala niya sa amin na huwag pumunta doon sa parte kung saan siya muntik na malunod. Ang ipinagtaka ko, kahit si Charis ay hindi na rin lumusong pa sa tubig. At nang tanongin ko ito, ay tila ba atubili siya na sumagot. Kaya kinailangan ko pa talagang pilitin siya na magsabi. Sabi ko pa, wala siyang dapat na ipag-alala. Pero nagulat ako sa kanyang mga ipinagtapat sa akin. Ayon sa kanya, ay mayroong isang babaeng nakasuot ng kulay itim na damit na nakakatulad ng mga panahon ng Kastila at may pelo pa raw ito. Naroon umano ito at siyang sumampa sa balikat ni Roy, dahilan para lumubog ito. Yung babae raw na iyon ang umihilang pilit kay Roy papunta sa ilalim ng tubig. Nabigla talaga ako sa kanyang mga sinabi. Dagdag pa niya, ayaw daw niya sanang sabihin iyon dahil baka masira pa ang okasyon. Pero nag-alala rin daw kasi siya na baka maulit pa yung ganong pangyayari. Sinabi ko kay Charis na huwag siya mag-alala dahil sa wala naman akong pagsasabihan na iba. Tinanong niya ako na paano daw kapag umatake na uli yung babae. Sinabi kong total naman ay kanya yung nakikita. Sabi ko sa kanya ay agad niya akong kalabitin at aking sisigawan kung sino man ang atakein ng babae na aking aagawin yung atensyon para umalis sa tubig. Iyon ang aming napagkasunduan at naisipang gawin ni Charis. Kaya naman hindi na rin kami naligo pa. Sa halip ay nagbantay na lamang kami.
Pinagbalingan na lang namin yung mga pagkain habang nakamasid sa kanilang lahat na mga naliligo. Awa naman ng Diyos at hindi na muling umatake pa yung babae na sinasabi ng girlfriend ko. Tuwing tatanungin ko si Charis ay sinasabi niyang hindi niya ito nakikita pa. Hanggang sa nagpasya na ang karamihan sa amin na umuwi dahil sa patakip silim na rin ng mga oras na iyon. Ang problema, nung bumabiyahe na kami, ay bigla na lang isiniksik ni Charis ang kanyang mukha sa dibdib ko. Sinabi niyang nakita na naman niya yung babae at nakaupo daw ito sa pinakasahig ng jeep. Ilang sandali pa ay bigla na lang narinig naming sumigaw ng napakalakas ng isa kong pinsan na babae, si Trisha. Nagkikisay ito hanggang sa humiga na rin sa sahig ng jeep. Nang tanungin ko si Charis kung nasaan ang babae, ay sinabi niyang hindi niya ito nakikita. Pero kaya pala wala na yung babae ay sumanib na ito sa pinsang ko. Pero hindi pa namin alam noong mga oras na iyon. Ihihinto sana ng chewing ko yung sasakyan pero sinabi nila Papa na ituloy lang at sila na ang bahala kay Trisha. Kailangan umano makauwi na kami. Nang nasa bahay na kami ay ilang oras ding naging maligalig ang pinsang ko. Nagwawala ito at galit na galit. Sabi sa akin ni Charis, palagay raw niya ay sinaniban ng babae ang pinsang ko. Dahil lang makita raw niya ito kanina sa jeep ay galit na galit. Napagaman nakababa umano ang belo nito ay kanyang naaninagan ang mga mata nitong nanlilisik at nakatiimbagang paumano ang babae. Nalaman ko noong mga oras na iyon na may kakayahan palang makakita si Charis ng mga hindi nakikita ng pangkaraniwang tao. Ang buong akala ko ay bubuti na ang lagay ng pinsang kong si Trisha. Pero mas lumubha pa ito. Lumipas ang mga araw at naging mas kalunos-lunos pa ang itsura nito. Kahit pa inilapit na ito sa manggagamot, halos butot balat na lang ang pangangatawan nito. At di nga nagtagal ay namatay ang pinsang ko. Hanggang dito na lang po sir ang kwento kong ito. Sana po ay maagustuhan nyo. Maraming salamat po. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.